Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas. Ang magpakasakit, mamatay at ipabuhay para sa ating kaligtasan. Tingnan natin sa liwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo naway makahati niya sa kanyang pananaig, sa kamatayan, sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang mga palaspas na ito yung magpalayo at mamanalin upang masaya natin yung ipagbunyi sa Mesiyas na ating hari, si aming masundan at sa pamagitan nila sa piti ng hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinag-arian kasama mo ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Magid at Betania, sa bundok na kung tawagin bundok ng mga Olibo, pinauna niya ang kanyang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanya, pumunta kayo sa susunod na ayon. Sa pagpasok kayo, matatagpuan niyo isang presilong asnong nakatali. Hindi ba ito nasasakyan din naman? Kalagin ninyo ang talito kapag may nagtanong kung bakit ito kinakalag, sabihin ninyo kailangan ng Panginoon. Kaya tumakad ang mga inutusan at natagpuan nga nila ang asno. Ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila na may-ari, bakit nyo kinakalag yan? Kailangan ito ng Panginoon, tubo nila. Sila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod dito ang kanilang mga malamal, siya pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan na may inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balaman. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga Olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuli sa Diyos dahil sa mga kababalagang nasaksiyan nila. Ang wika nila, purihin ang hari na dumarating sa kanan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang Pariseo, kasama ng karamihan, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bakuna ang sisigaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magpagalitan namin ang Panginoon. Mga kapatid, ngayon po'y sinisimulan natin ang mga mahal na araw. At ang pagsisimula po ng mahal na araw ay nangyari nang si Jesus ay pumasok sa Jerusalem. Yung Jerusalem po, pangarap na lugar. Ang Jerusalem ay kapital. Noong mga panahon na iyon, hindi Tel Aviv ang kapital noon ng Israel, Jerusalem. At alam ni Jesus, yun ay magandang lugar, pero doon siya mahihirapan. Kung titignan po natin, doon natin katulad na katulad si Jesus. Pangarap natin na makarating ng Italy. Pangarap ninyo makarating ng Milan. Alam ninyo narito yung sentro ng kalakal. Ibig sabihin ito yung center of commerce. Dito magandang makahanap ng trabaho. Pero alam niyo na dito tayo mahihirapan. Hindi biro mga pinagdaanan ninyong kwento para makarating dito. Hindi biro yung mga pinagdaraanan ninyong hirap sa bawat araw na kayo naghahanap ng buhay. Amen? Amen. Pero hinahanap niyo pa rin. Kasi bakit? Gusto ninyo na makaugnay ang inyong pamilya sa isang buhay na hindi naghihikaos, kundi isang buhay na matagumpay. Si Jesus, bagaman alam niya mahihirapan siya sa pagpasok sa Jerusalem, gusto pa rin niya pumasok sa Jerusalem. Kasi sa kanyang paghihirap, mabibigay din niya sa kanyang pamilya. At ito yun, tayo, mabibigay niya sa ating lahat yung kaligtasan na kailangan natin lahat. Kung paano si Jesus pumasok sa Jerusalem, pumasok din tayo sa
bansang ito ng ilan dahil alam natin dito natin maiiligtas sa kahirapan ang ating pamilya. Si Jesus pumasok sa Jerusalem kasi alam na hindi niya mabibigay ang kaligtasan ng sanlibutan. Tayo ngayon, mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbubunyi kay Jesus. Kayo po ngayon ay papasok habang inaawit, ang awit sa posisyon, lalagyan po tayo sa bandang unahan, dito sa likuran. At paalala po, mamaya po sa gospel, hindi ako babati sa inyo ng sumayin niyo ang Panginoon. Hindi rin po tayo mag-cross ng 3 beses sa gospel. At pagkatapos po na sabihin ko yung pasyon ng Panginoon, hindi kayo magsasabi ng pinupuri na lang yung Panginoon sa Kristo. Aawit po tayo ng awit din ang pasyon. Halina po tayo mag-posisyon, mauna po kayo. Yun po ko rin po. Halina po dito po mag-foro. Mananatili po na kayo magpasok. Gawin mo ang halimbawang dapat tularan. Ang tagapagligtas namin naging diino sa akin. Para po sa namin ay angkuhin. Pag-indapating mo sa mga pagtiriwang sa ay aming kantin, ang kanyang ulirang pagkamaniisip at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang malingning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, pagpasa. Amen. Magsuko wala. Pakinggan natin ang mga pagbasa. Pinahayag ni Propeta Isaias ang ganap na pagtitiwala at katapatan na lingkod ng Panginoong Diyos sa gitna ng mga pag-uusig at paghihirap. Sinasagisag ng lingkod na ito ang Panginoong Jesus na magpapalaya sa bayan ng Diyos. Pakinggan po natin ang unang pagbasa.
iyong pinabayaan. Pinaghati-hati nila ang nalito sa katawan. Ang pinubalan ay kay tinaan sa sakalaan. Huwag mo akong marigan. Huwag mo akong talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagkakulang. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungan, purihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon lahat ng kanyang lingkod. Sa inyong dakilain, kayo ang kanyang ako. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba ang lingkod. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Nagpakababa sa Jesus bilang tao at tinanggap ang kamatayan sa krus. Ngunit tinanghal naman siya ang Panginoon ng lahat ng lupa dahil sa kanyang maling pagkabuhay. Pakinggan mo natin ang kanyang pagkasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagaman sa Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng mga Diyos. Nagkatawang tao at nabuhay ng isang higit. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging mas pumuri hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan. Kaya naman, siya ay tinawag ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pa ang lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninimuon at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon. Sa ikarangalan ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoon sa Kristo ayon kay San Lucas. Noong panahon yun, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskrima. Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinimulan nila ang parataman si Jesus. Tinanong ni Pilato si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tinanong si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao. Wala akong nakita kasalanan sa tao ito. Ngunit nagpilit sila at nagwika. Sa pamamagitan ng kanyang mga tuloy, inuutukan niya si
Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Jesus. At nang malaman sinula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang pinadala siya sa tao ito na noon ay nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Maasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita niyo. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kung di man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapakaratang kay Jesus. Hinamak siya at binayan ni Jesus ni Herodes pati ng mga kawan. Sinuutan siya ng malikha na damit at pinabalik kay Pilato. At ng araw din yun, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Pinawag pinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, Sinaktan ninyo sa amin ang taong ito sa kasalanan ko ng lungsod sa mundo. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kung walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes. Kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat natulang ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya ipapahagupit ko lamang siya sa kapalalayan. tuwing Pasko, kinakailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang bagla. Nabilanggo si Barabas dahil sa kalimasi na nangyari sa puso at dahil sa pagpatay. Minsan bang nagsalita sa kanila si Pilato na pagkanais na mapalaya si Jesus, ngunit sumigaw ang mga tao. Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit anong ginawa niya ang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya ipapatay. Ipahagupit ko na lamang siya at saka palalayan. Tatagpuan, lalo nila ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa puso at sa wakas ay nanahimik ang kanilang sigaw. Kaya pinasya ni Pilato na pagbigyan ng kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Sirene. Pinigil nila ito at pinapasang sa kanya ang krus. Kasunod ni Jesus, sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babae nananaghoy at nananambita dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Ang mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, pinagpala ang mga bago, ang mga sinakunang hindi nagdalang takot ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa mga bundok, Gumuho kayo sa amin at sa mga buron, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? may dinala pa silang 2 sarili upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na puno, pinako nila sa krus si Jesus. Pinako nila ang 2 sarili, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. nagsapalaran sila upang malaman kung alin ang kanyang
sinabi nila, at nakasulat sa luna ni Jesus sa wikang Grego, Latin at Hebreo ang ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga saraling nakamiting ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba nakatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusa ang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag mag-aahari ka na. sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa mga isa. nang mag-12 ng hanggang sa kanto ng hapon, nawala ng liwanag ang araw, at ang tabing ng templo'y naggulit sa gitna. Sumigaw na malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo ipinagkatatubilin ko ang aking espiritu. at pagkasabi nito, nalagod ang kanyang hininga. Luluhod po ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, nagpuri siya sa Diyos at sinabi, Tunay lang matuwid ang tao ito. ang nangyayari nito ay nakita ng lahat ng tao nagkakatipon at nagmakasin. At umuwi silang dinadagupan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea. At nakita nila ang mga bagay nito. Ang pasyon ng Panginoon. Kami ay sama sa iyong mga pagtulusa, yamang ikaw at iba sa dalanan, minsan tuwina, luwalhati ng lahat na. Opo na. Ipako siya sa krus, palayain si Barrabas. Yan ang choice ng mga tao noon nang ipapako na si Jesus sa krus. They were given the chance to choose. Pinapili sila. Si Jesus na gumawa ng lahat ng kabutihan sa kanila. Si Jesus na tumutulong sa kanila. Si Jesus na nagpakain sa kanila ng maraming tinapay at isda. Si Jesus na pinagaling yung mga anak nila. Si Jesus na nagpagaling ng napakaraming may sakit. Si Jesus na nagpalaya sa maraming demonyo. Si Jesus na tinuruan sila about the kingdom of God. This Jesus who taught them a lot of things. This Jesus who cured all the sick. Itong taong ito na walang ginawang masama sa kanila, hindi nila pinili. Ang pinili nila, nagnanakaw. Ang pinili nila ay naging cause of rebellion. Sino yun? Si Barrabas. Kaya nga di ba nung araw sa mga mas matanda sa akin at kasing tanda ko, alam ni Janet Marshall, di ba? Kaya nasa Pilipinas pa, ano sinasabi lang ni Doña Delaida? Judas, Barrabas, Jesus. Ano? Lahat kasi ng hindi maganda. Taglay ni Barrabas. Pero ang sabi ng mga tao,
panayain si Manas, ipako sa krus ni Jesus. Yun ang choice ng mga tao. Mga kapatid, yan ang aral ng ating pasyon ng Panginoon. Be careful with our choices. Mag-ingat tayo sa pinipili natin. Kadalasan ang pinipili natin bulong. Halimbawa, napakaraming tao, maayos ang pamilya, matino ang pamilya, pipili ng kalamuyan, pipili ng pulasisi, iniwanan yung asawa, iniwanan yung anak, ang pinili yung hindi tama. Bakit? Kasi doon ako enjoy. Ang pinili niya yung buhay na masalimuot. Maayos ang pamilya, kukuha ng pulasisi, kukuha ng kalamuyan, yun ang pipiliin, gulo ang pamilya. Be careful with your choices. Papasok sa eskwela ng bata, taglay ang bangon, makikita yung mga barkada, nakatambay sa loob, nakatambay sa isang parke, nag-yoyosi, gumagawa ng bisyo, nagsusulat. Doon na lang ako. Yun ang gusto ko eh. Kaysa pumasok, yun na naman ang pinili. Yung buhay na hindi tama, nagpulangpol, yun ang gusto ko. Pati nung ang trabaho, pinagkakatiwalaan ng amo, nanakawan ng amo, yun ang pinili ko eh. Kasi easy money. Pagka ako'y nagsusweldo, hindi ko pa'y kinsenas katapusan bago ko magkakapasweldo. Ito na kaming kulang ang dali. Be careful with our choices. Marami tayong choices. Nagulo. Naalala ko pa po, nung kami college, kami tahimik na naghihintay sa aming profesor. Kaya ang profesor namin ng klase 7 to 9. Nagtingin na kami, sabi namin 7:15. Wala pa. Tara, uwi tayo. Pag wala na mag-klase, uwi na lang sa sir. Uwi kami na. Tingnan po, nag-LRT ako, baba ako ng monumento. Sabi ko sa kasama ko, parang tayo inaakit ng sa tubig. Doon po yung Grand Central, yung kanilang passport na ino. Sabi na sa pagkakataon, oo, dyan na lang tayo. Inom tayo. O, yung iba naman, pumunta sa ibang lugar. College kami doon. Hindi namin alam. Nakalimutan namin. May tatlo kami classmate na irregular. Hindi namin talaga classmate yun. Hindi kasama namin sa lab. Sila yung nag-delay dahil sa nagkaroon ng back subject. Hindi namin nasabihan na inuboycott namin ng profesor. Pumasok silang tatlo. Dumating ang profesor. Sabi ng profesor, where are your classmates? Hindi po namin alam siya. Sabi niya, hindi sila pumasok. Galing pa ako ng Central Bank kasi nag-Central Bank po yung aming profesor. Pumasok na, pumunta lang ako ng Medjola para sa klase nito. Hindi pa sila pumasok. O sige, dahil wala sila, anong ginawa ng profesor? Nagbigay ng long list. 20 items. Dalawa lang ang tanong. Ano ang tanong mo sa kanilang test? Number 1, what is your name? Number 2, what is the name of your professor? Kaming lahat, 0. Tatlo lang silang pasado. Bakit? Iba na naman yung pinili namin. Yung malawang buhay. Mga kapatid, yan ang nagdala ni Jesus sa krus. The wrong choices that we made in our lives. Kaya sana po makita namin dito, ngayon, I think, iba sa inyo nagawa na ito. Pero nung Biyernes, pagkatapos ng misa ni Kali ng tablet, nagawa na kami kay Consul. At ang sabi ng Consul sa amin,
choose the best. Ito, lalaki namin ang tao sa ating awis. Tayo ang pinili ng Diyos na maging kamukha niya. Kaya tingnan mo ito katabi mo. Katabi mo. Tingnan nyo, kamukha niya ni Lord. Magpigil na kayo, magpigil na kayo kung katabi. Kamukha niya ni Lord. Kahit kuminsan, sabi ko sa asawa ko, kuminsan ba, sabi mo niya, kamukha niya ni Lord. Okay? He choose the best. Tayo ang piliin na kawangis. Sana may choose dito. Piliin natin ang Diyos. Huwag natin kailangan piliin si Barabas. At napakaraming Barabas sa ating buhay. Napakaraming Barabas na pwede natin piliin. Sana dumating ang pagkakataon nang sabihin natin, palayain si Jesus. Ipako si Barabas. Palayain natin ang Diyos at hayaan natin makulong, mapunta, malayo ang Barabas sa mga Barabas sa ating buhay. At yun ang bisyo, ang kasamaan, ang mga maling tamang na nakakalaman natin. At ang piliin natin ay kabutihan, ang tama, ang moral, ang maayos, ang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat na may gawa sa lahat at lugaw. Sumasampalataya naman ako kay Jesus Cristo, Iisa na ng Diyos. Panginoon na natin lahat, nagkatawang tao siya laban sa Espiritu Santo. Pinanganak sa Kamayang Panginoon, pinagtakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na patay ni Cristo, nanawag sa kinaroonan ng bayong na may katong araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon ang buglang ay itutulong sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa pagkawalan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na namatay. Amen. Buong pagtitiwala sa dakilang tumawala ng Panginoon na naunawa sa ating mga kahirapan at mga kailangan. Itulog natin sa Kanya ating mga kailangan na ating tutugon. Panginoon, tingin mo kami. Ulitin po natin. Panginoon, tingin mo kami. Naway, tulad na nagsitanggap sa Kanya sa Jerusalem, maging bukas sa namin ang mga puso ng lahat na nakapalataya sa pagkakalap kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. At sa pagpapang ating obispo at mga pari ay magtagumpay mo patuloy sa pagagabay sa atin upang maging lahat ay maging tapat kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Naway ang pagpapasya ng lahat ng buko sa ating bayan ay maging mabilis, walang pagkiling o bahid ng katiwalian. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Naway ang mga biktimang pinagkaitan ng katarungan ay magpatuloy sa paghahanap ng hustisya na may tibay ng loob at magtamo ng naubukol sa katarungan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Naway, maunawaan natin ang mga hirap at sakit ni Jesus ay dahil sa sarili nating mga pagkakasala at wala ng pagsisisi. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa lahat ng tao sa buong daigdig, huwag sana nila kaya ang masapawan ng mga kapatid ay kalahiyan ang makataong pakipag-ugnayan at pakikisama at matutong igalang ang dangal ng tao at makatulong sa lahat upang harapin ang mga katawan ng paghamon. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Ibigay po natin ngayon ang ating mga matang sarili sa Diyos sa ating personal na hilingan. Panginoon Diyos, nalalayan mo kami ng mabuhay ng Jesus sa tulong ni Jesus sa pakikibahagi namin sa kanyang paghihirap. Pakibahagi rin naman kami sa kanyang kalmatiang walang hanggan. Amen.
kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong pagtulanan. Sumaamin nawa ang iyong papaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi sa pagkahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo pinakikinabangan namin at tinatagal sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Narapat na siya ay pasalamatan. Naman namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring sa kanil. Sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kasalanan kinasadlakan namin. Kaya't namatay siya upang kami ay buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang upay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga talog na ito upang para sa amin ay maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihatin niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat itong kanin, itong aking katawan ay ihahandog para sa inyo. Hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinapin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmuni natin ang misteri ng pananampalataya. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mapaglog sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco namin Papa at ni Mario namin Obispo at ng Panangkapalayan.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na si Atilo, Antonio, Dennis, Rosalina, Jerry, Richard, Demetria, David Sr., Magdalena, Benjamin, Reynante, Marciano, Esteban, Arturo, Eduardo, Rosario, Paula, Senciana, Gloria, Marcelo, Lucita, Pilomena, Maria, Luis, Roberto, Demetrio, Juanito, Maria Veronica, James Joseph, Valentin, Victoria, Salome, Roberto, Marcelo, Crescencio at Arsenia. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo, kaysa mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Ambrosio, ni San Silo, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo. May pagtibang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal sa pamagitan ng imanak namin, Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ipahayag natin ang lakas ko. Umawin po ang lahat. Sumasalangit ka sa Samantala namin pinananatikan ng ilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo.
Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa ipalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi naman sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan sa libutan, mapalad tayo nanyayahan sa kanyang pananapigil. Panginoon, hindi ako marapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Pipila po tayo ng 2 pino sa may gitna.
Manalangin tayo. Ang maraming pagmahal, ngayon ikay pinapagsinuyo kami pinapagsano mo sa mga pagkinabang. Kami naway, kami iyong pinalingo may pag-asa sa aming sinasampalatayan. Pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mo kami makarating sa aming karoroonan. Pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang pamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa ng hanggan. Lumapit po sa harap lahat na magdiriwang ng birthday ngayong buwan ng Abril, mga wedding anniversary na ngayong Abril at mga maglalakbay sa malayong gabay. Lumapit po sa harap yung mga may birthday ng month of April. Lapit po kay Maya. Ang maraming pagmahal, basbasan mo po ang iyong mga anak na magdiriwang ng biyaya ng buhay ngayong buwan ng Abril. Iligtas mo po sila sa anumang sakit, karamdaman at malayo sa lahat ng kapahamakan. At ngayon din po, ang magdiriwang ng kanilang anibersaryo ng taling puso ay manapati mo maging tapat lagi sa kanilang kabiyang ng puso at maging huwaran sa kanilang tahanan bilang mabuting Kristiyano. Gawa sa kanilang patuloy na pag-iran, sila ay magiging inspirasyon sa kapwa-tao sa pamamagitan ng kanilang mabuting gawa na iyong ipagkakaloob sa kanila. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo aming Panginoon. Magsiupo sa mandali. Marami po tayong announcement. Kung kayo may cellphone, paki-record niyo po ito mga sasabihin kong announcement. Para po hindi tayo malilito. Una po, papasok tayo sa mga mahal na araw. So kailangan magkaroon tayo ng mga fasting and abstinence. Pangalawa po, sa Huwebes Santo, kailangan 7:30 nagsisimula ng ating misa. Kaya yung 12 apostles, kailangan po at yung kayong lahat, mga 7:15 na dito na. Kasi 7:30 po, simula na yun ang procession papasok dito. So 7:15 po, nandito tayo, 7:30, nagsimula na ng misa. So yung mga pamisa po, 7:15 ay magre-record na. Yung 12 apostol na kinausap ko, kailangan po natin tayo ng 7:15 kasi po, i-form mo na tayo doon. Ako sabi ko kayo saglit. Pagkatapos po doon ay meron tayong muntikal hapunan, doon sa GC na lang po natin sasabihin kung paano ito yung contribution para sa ating Last Supper. At pangalawa po, sa ating pong pagpipisa ng huling hapunan ay siguro po yung ating lay minister ang tutulong sa akin sa paghuhugas. Ito po yung magiging sakristan. At paalala rin po, pagkatapos po niyan, Biyernes Santo, meron sa Sabado ni Gloria po, Black Saturday, inaanyayahan tayong lahat na magsama po ang Italian community dito at ang Filipino community. 9 o'clock ng gabi po sa Black Saturday, ang misa natin ng muling pagkabuhay, Italian Mass, pero magkakaroon po ng readings na Tagalog. Kung sakasakali po ibibigay sa atin po nung magbasa ang Tagalog, sasabihan po ang ating mga lectors na paano babasahin nila. Okay po, abang po sa ating GC. O 9 o'clock ng gabi, tandaan po niya, 9 o'clock ng gabi, sa Sabado de Gloria, narito tayong lahat. Dahil po ito ay napakahalagang pagdiriwang ang Pasko ng Pagkabuhay. 9 p.m. po, Black Saturday, April 19. At sana po nakasal tayo ng puting doon. No? Kasi Easter na yun. So yun po. So sa Huwebes Santo, ang misa natin 7:30 ng gabi. Tapos po sa Sabado de Gloria ay alas 9 naman ng gabi. At pagkatapos po niyan, sa April 27 ang ating misa, hindi po sa umaga. April 27, tapos yung second Sunday of May, at yung fourth Sunday of May, ang lahat po ng mga misa natin ay 7:30 ng gabi. No? So wala tayong misa ng umaga ng April, kundi yung ngayong araw na to, April 27 po yung misa natin ng linggo, 7:30 ng gabi. Second Sunday of May and fourth Sunday of May, 7:30 rin po ng gabi ang ating mga misa. Salamat po kasi may mga okasyon po dito ng May sa umaga. At ang susunod doon, yung June 8, napakarami natin dito dahil po ay Fiesta de la Gente dito gagawin. Okay po. So sa umaga po yun. Salamat po.
I-announce ko po ang oras ng Piesta de la General Jubilee sa ating misa sa 4th Sunday of May. Tumayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. Maaari po rin kayong lumapit mamaya dito kasi magbabasbas pa rin po ako ng palaspas pag lumapit po kayo sa may gitna. At naway pagpalain ingatan kayong lagi ng mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naglagay ninyo sa inyong paghayo kapayapaang dulot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ano? Dio. Opo.